Hello everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Narito po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, so welcome everyone. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome din po sa inyong lahat. Mag-prepare na po tayo para sa pakikinig ng Word of God. Handa na po natin ating mga ballpen at notebook. Ay tikmat po natin yung ating mga maririnig na salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayon, balikan natin ang ating foundation verse. Nasa ikalawang bahagi po tayo natin pag-aaral about faith that overcomes. Amen. 1 John 5, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen. Kapagkat napagkatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Faith is very important. Amen? The Bible says, 2 Corinthians 5 verse 7, we must walk by faith, not by sight. Ang mundong ito, kailangan natin ng pananampalataya. Why? Because ang mundong ito tayo ay lumalakad sa mundong ito ng walang katiyakan. Di natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kaya napaka-importante manampalataya tayo sa Diyos. Kasi isa lang ang tiyak. Ang tiyak yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga po, lalo natin paigtingin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi iniutos ng Panginoon Ang pananampalataya, paglagad sa pananampalataya, utos ng Diyos. Diba sabi ng aking nabanggit kanina, 2 Corinthians 5 verse 7, walk by faith, not by sight. Amen. Kaya ang tunay na anak ng Diyos ay tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. Amen. So, mali po yung mga naririnig natin, yung sinasabi, to see is to believe. So, mali po yun na at saka ka lang may niwala kung nakikita mo. Ang gusto ng Diyos ay we must believe. Kailangan manampalataya muna tayo. Okay? And we will see the miracle of God. Amen? Kaya napaka-importante po yung pananampalataya. Kasi pag nandun yung faith natin, makikita natin yung mga himala, mga milagro ng Panginoon. Kaya pag nandun yung pananampalataya natin, mayroong mga himala. Ha? Pero pag puro ka pagdududa, puro hinala. O walang himala, puro hinala. Puro lang hinala. Hindi ka makaranas ng himala. Kaya napaka-importante, mayroon tayong tunay na pananampalataya. Kaya yung pinag-usapan natin, faith that overcomes. Amen? Hallelujah. So sabi ko na nakaraan sa ating simple introduction, faith that overcomes is the kind of faith that empowers us as believers in Christ. Hallelujah. To triumph over life's difficulties, fears, and spiritual battles. Amen? So it is a victorious faith rooted in trust in God's power and promises, enabling us to stand firm no matter what challenges come our way. Hallelujah. Yan napaka-importante po yung ating pananampalataya. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, nakapag-share pa ako sa inyong nakaraan ng dalawa. Ngayon, mayroon pa tayong natitirang dalawa. So, 4 key lesson about faith that overcomes. Okay, so, ano ba yung faith na nagtatagumpay? So, anong klase ng pananampalataya nagtatagumpay? So, na-share ko po nakaraan dalawa. First is faith confidently trust God's promises. Amen? Yung pang-unang-una. Hallelujah. Through overcoming faith, rest on the assurance in God's word, even when circumstances seem impossible. Amen? Hallelujah. So nakaraan, binigay ko po, pangalawa, ano yung klaseng pananampalataya nagkatagumpay? Faith grows stronger through trials. Amen? Hallelujah. So, pag dumarating yung pagsubok sa atin, lalo tayong tumitibay, lalo tayong lumalago. Amen? Nasusubok yung ating pananampalataya kung talagang malago na tayo sa Panginoon. Trials are opportunities for faith
to be tested and strengthened, producing perseverance and spiritual maturity. Amen? So yun po yung nakasulat sa book of James chapter 1 verse 2 and 3. Okay, so punta na po tayo sa pangatlo. Faith acts in obedience and courage. So faith that overcomes. Third, faith acts in obedience and courage. Hallelujah. So kailangan ang pananampalataya natin ay hindi lang sa bibig. May paggalaw, may pagkilos. Amen. Kung gusto natin magtagumpay, wala pong tagumpay pag puro bibig lang. Walang pagkilos. Amen. Kailangan may pagkilos po. Pag sinabing nanampalataya ka sa Diyos, dapat kumikilos din po tayo. May kasamang pagkilos. So faith acts in obedience and courage. Amen. Hallelujah. Dahil sabi nga po ng salita ng Diyos, without faith it is impossible to please God. At sabi rin po ng James, so kung mayroon tayong faith, dapat may pagkilos din po. Why? Because faith without action is dead. Dahil ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Useless. Walang kabuluhan. Walang saysay. Kaya kailangan din po yung paggalaw at pagkilos. Take note, overcoming faith is not passive. So it leads believers to step out boldly in obedience to God despite fear and uncertainty. Amen? So despite fear and uncertainty, so nandun po yung ating pagkilos out boldly in obedience to God. Amen? So yun po ang nais ng Panginoon na nagtatagumpay ng pananampalataya. May pagkilos, may tapang. Ano sabi ng Panginoon kay Joshua? Sabi ni Lord through Moses kay Joshua, Joshua 9, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? So, bakit sinabi ng Panginoon yan kay Joshua? Kasi on that time, si Moses po ay kukunin na ng Panginoon. Amen? Si Moses po ang nag-lead ng bayang Israel patungo sa Promised Land. Pero sa panahon yun, matanda na si Moses, so siya po ay kukunin na ng Panginoon, o kinuha na siya ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, so ikaw yung magti-take over para dalhin ang mga Israelites sa Promised Land. So ang bilin ng Diyos sa kanya, sabi niya, magpakatatag ka. Magpakatatag ka at lakasan mong yung loob. Huwag kang matatakot mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh niyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Wow, napakasarap ng pangako ng Diyos. Kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta. Amen. Hallelujah. Yan yung faith that overcomes. Faith acts in obedience and courage. Kailangan lakasan natin ang ating loob. Kasi sa mundong ito maraming nagpapahina. Ano bang nagpapahina ng tao sa mundong ito? Una dyan, pag nakagawa ka ng kasalanan, manghihina ka. Para bang nagkakaroon ka ng hopelessness. Amen? So anong way out para lumakas ka uli at para makaiwas ka sa parusa? So repentance, magbalik loob ka kay Lord. And the moment inamin mo yung pagkakamali mo, nagbalik loob ka kay Lord, lalakas ka muli. Amen? So yan po yung mga nagpapahina sa atin. Kasalanan, okay, kahirapan, kakapusan. Halimbawa, mayroon kang 10 anak, tapos wala ka pang trabaho, di ba? Araw-araw siyempre kumakain, tapos may mga bayarin. So yun mga nakapagpapahina minsan sa tao.
mga problema na mga kinakarap. Ano ba ang mga nagpapahina? Halimbawa, matalik mong kaibigan, ipinagkanulo ka, okay, iniwan ka, di ba nakakapanghina yun? Okay, so yun po mga ano pa mga nagkapagpapahina. Minsan gagawin ka ng istorya, amen, gagawin ka ng mga istoryang nga paninira sa'yo, isiraan ka, chichismis ka, amen, pagsasalitaan ka ng masasakit, minsan nakakapagpahina sa tao. Okay, so kailangan natin manampalataya sa Diyos, kailangan natin lumapit sa Diyos at tayo magpakatatag at labanan ang mga panghihina sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon na may tapang at may pagkilos. Amen? So, purihin ng Panginoon. Yan pong paalala ng Diyos sa atin. Hindi lang yan kay Joshua, kundi sa atin din po sa kasalukuyan. Lagi nating tandaan, saan man tayo pumaroon, saan man tayo pumunta, kasama natin ang presence ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Diyos kay Joshua, para sa iyo rin po yan, para sa akin din yan, para sa ating lahat. Ang sinabi niya, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon ang kanyang salita. Yun po yung nagpapalakas sa atin. Ang salita ng Diyos. Amen? So, faith that overcomes, kapatid, faith acts in obedience and courage. Amen? Lastly, pang-apat, faith that overcomes, faith relies on the power of Christ. Amen? Faith relies on the power of Christ. Kailangan magtiwala tayo sa kapangyarihan ni Kristo. Yun yung panampalatayang nagtatagumpay. Malinaw po yung ating foundation verse. Sino magtatagumpay? Sabi sa ating foundation verse sa 1 John chapter 5 verse 4. Ano sabi ron? For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sapagkat napagkatagumpay ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, tatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Hallelujah! Kaya napaka-importante po yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa kapangyarihan ni Kristo. Si Kristo ay mayroong kapangyarihan na walang limitasyon. Amen? Mayroon siyang kapangyarihan para pulbusin ang lahat ng uri ng mga problema o mga gawa ng diablo. So, yun po yung pang-apat. Faith that overcomes. Fourth, faith relies on the power of Christ. Amen? So, magtiwala po tayo sa kapangyarihan ni Kristo. Amen? Kaya natin ma-overcome through the power of Christ. Hallelujah! Ang lahat ng uri ng mga pagsubok sa daigdig na ito. Take note, our victory comes through Jesus Christ. Take note mo yan. Ang tagumpay natin nagmumula lamang kay Kristo. Hindi nagmumula sa katalinuhan natin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin nagtagumpay ka dahil matalino ka. Nagtagumpay ka dahil summa cum laude ka. Nagtagumpay ka dahil ikaw ay degree holder. Nagtagumpay ka dahil marami kang pera o marami kang ari-arian o sikat. Hindi po. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula kay Kristo. Si Jesus po nagbibigay ng tagumpay. 1 Corinthians 15 verse 57. Sabi ron, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Purihin ng Diyos. So, without Christ,
hindi tayo magtatagumpay. Amen? So our victory comes through Jesus Christ. Amen? Who defeated sin and death, empowering us to overcome spiritual battles. Hallelujah! So our victory comes through Jesus Christ, who defeated sin and death, empowering us to overcome spiritual battles. So ang tagumpay natin mula kay Kristo na siyang tumalo sa kasalanan at kamatayan. Nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga espiritual na pakikibaka. Hallelujah. Romans 8:37, sabi ng Biblia, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. Hindi sa lahat ng bagay na ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino nagsalita niyan? Si Paul. Bakit nasabi ni Paul yan? Si Paul ay dumaan ng magtakot-takot na problema, pagsubok. Kaya sinabi niya, sa lahat ng mga ito, sa lahat ng mga ito, yan sabi niya, tayo siguradong magtatagumpay. Sure. Hallelujah. Magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino niya? Jesus. Nagmamahal sa atin. Who loves us. Purihin ang Panginoon. So yun po mga kapatid, faith that overcomes. Our conclusion, faith that overcomes is a confident, tested, active trust in God, grounded in Christ's victory. Amen? So it enables us as believers in Christ to face challenges without fear, grow stronger through hardship. Amen? Obey God courageously and walk in the power of Christ's love. Amen? Take note kapatid. Tandaan po natin, remember, this faith is a gift from God. Accessible to all who are born again. Amen? If you are a born again Christian, hallelujah, remember, this faith is a gift from God. Regalo po ng Diyos ang pananampalataya. Accessible to all who are born again. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So yun po ang ating pinag-aralan. Hallelujah. Sa ating paksa o ating title natin pag-aaral, Faith that Overcomes. Hallelujah. So in our short recap, faith that overcomes. Ano ba yung faith na nagkatagumpay? Hallelujah. First is faith confidently. Trust God's promises. Hallelujah. And the second, faith grows stronger through trials. Hallelujah. And third, faith that overcomes, faith acts in obedience and courage. And lastly, faith relies on the power of Christ. Amen? So kailangan po tayo ay magtiwala lang po sa kapangyarihan ni Kristo kung gusto natin magtagumpay. Amen? So yun po ang mga paalaala ng Diyos sa atin. At kailangan ang faith natin ay dapat faith na nagtatagumpay. So pag mayroon tayong matinding faith kay Lord, tandaan natin yan. Hindi tayo kayang talunin ng mga bulaang propeta. Hindi tayo kayang talunin ng mga problema, ng mga pagsubok. Amen? Malinaw po yung ating foundation verse. Kung saan tayo pumasok, doon din tayo lalabas. Anong sabi ng 1 John 5 again? Sa ating foundation verse, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen? Sapagkat napagkatagumpay ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, kailangan tayo laging nananampalataya sa anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo.
Amen? O tanggapin natin ang anak ng Diyos. Taas lang po natin ating kanang kamay. O mga kamay, sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala ako, nanampalataya ko na ikaw anak ng Diyos na makapangyarihan. Tumubos sa aking mga kasalanan. Namatay sa krus para tubusin ako sa kasalanan at iligtas sa kapahamakan sa impyerno. Patawarin niyo pa ako, Panginoon. Hugasan niyo ako ng banal na dugo. Inubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng mga sumubaybay ngayong oras na ito sa pakikinig ng salita. Pagpalain mo sila. Lalo ng mga tumanggap sa iyo, i-bless na rin po. Nadalayan ko rin po may mga pangailangan pinansal, mag-miracle ka rin po. Yung mga nangailangan ng kagalingan, pagalingin nyo rin po. Sa pangalan ni Jesus, sa mga naguguluhan, bigyan mo ng kapayapaan. In Jesus' mighty name. Marami pong salamat, Lord. Napakabuti mo. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bye-bye.